So kung magpapalang umaga sa bawat isa, sino po ba nag-bless sa ating birthday words? Pinagpalang po tayo lahat. And then, kaya po, welcome po namin si Kuya, yung pangalan ng Kuya. Kuya Paul. Kuya po. Si Kuya Paul, baka po natin sa buhay niya, dinala po siya ng words. Pag-isang ko po, Kuya. Kapit-bahay namin yan, Praise the Lord. Praise the Lord sa buhay ni Kuya Paul. Amen. Dinala siya ni Lord sa tahanan niya. Na-miss daw siya ni Lord. Ayun po, bago ko manalangin, may papanood po muna ako sa inyo. Ayun, ito yung topic po natin. Gusto kong makakita. Makakakita ka. Pinagkakindahan hindi yung pananampalataya. Ako. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Praise God. Ang topic po natin ngayon, open your spiritual eyes. Hindi ba bago pa mag-start, patuloy po tayo humingi ng gabay sa ating Panginoon. Lord, maraming po ulit salamat, Lord God, sa umalang ito, Lord God, na muli mo po kami, Panginoon, pinala, Lord God, sa lugar na ito, Lord God, sa tahanan mo, Panginoon God. Salamat, Lord God, sa umaga, Panginoon, nasa aming gising, Lord God. Salamat sa bawat oras, salamat sa bawat araw, Lord God, na aming pinagdaanan mga araw, Panginoon, na patuloy mo kami tinawid, Panginoon God. Salamat po, Panginoon God, sa iyong habag, sa iyong pag-ibig, Panginoon God. Lord, muli kami, Lord, humingi ng kapatawaran, Panginoon God. Kung may nasabi naman kami, Panginoon God, hindi ka nais-nais, Panginoon God, sa iyong harapan, Panginoon God. O nagawa, Lord God, na hindi ka nais-nais, Panginoon God, sa iyong harapan, Lord God. Patawarin mo po kami, Panginoon God. Lord God, ngayon pa lang, Panginoon God, patawarin mo na po kami, Lord God. Hindi kami nakapatawaran sa iyong harapan, Panginoon God. Sa gayon, Panginoon God, patuloy namin makita ang kalooban mo, Lord God, yung kalooban namin, Panginoon God. Sa umagang ito, Panginoon God, patuloy ko sa iyong lalapit, Lord God, ang banal mong salita, Lord God. Patuloy namin maunawaan ito, Lord God. Patuloy namin makita, Lord God, ang iyong kabutihan, Lord God, sa iyong mga salitang ito, Lord God. Lord God, itago mo ako, Lord God, sa mga liguran mo, Panginoon, ito ang makita sa harapan ito, Panginoon God. Ibaba mo ako sa pinamababa ng lugar, Panginoon God, at ikaw mo may taas, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon God. Lahat ng ito, Lord God, sa iyo ko lang ibibigay, Panginoon God. Lahat ng mga ito, Panginoon God, lahat ng aking ginagawa, Lord God, sa iyo namin, Lord God, tinataas sa pangalan mo lamang, Panginoon God. Lord God, salamat po ulit, Panginoon God, sa umagang ito, Lord God, sa iyo po ang pinakamainang napapurat karangalan sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Ito. Ayan po. Sabi po sa Lucas 18, verse 35, hanggang 43 po yan. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang bulag na lalaki. May isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya ang maraming tao nagdaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng mga tao, dumaraan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw ang bulag, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin.
Sinaway siya ng mga tao na nasa unahan niya, pero lalo pa, niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at inutusan na dalhin sa kanya ang bulag. Nang malapit na, sino? Oh. Sinaway siya at anak ni tumigil siya, Jesus, anak ni tumigil si Jesus at inutusan niya dalhin sa kanya ang bulag. Nang malapit na ang bulag, tinanong niya ito, "Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Panginoon, gusto ko pong makakita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Makakita ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Amen. Praise God. Hallelujah. Dito po tayo sa chapter 36. Ano pong ginamit ng bulag? 36 po. Balik po natin 36. Sabi dyan, narinig ng bulag na maraming tao na nagdaraan. Narinig ng bulag, marinig ng bulag niya ang maraming taong dumaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Diyo po? Nagtanong po yung bulag kung ano yung nangyayari. Kung ano yung nangyayari, kasi bulag siya eh. Diyo po? Narinig niya. Anong ginamit niya? Pandinig. Pandinig daw po. Kasi hindi siya bingi. Pero, ginamit niya kung anong meron siya. Amen? Sa buhay natin po, gamitin natin kung anong meron talentong binigay sa atin ng Lord. Amen? Huwag natin tatago. Kung anong talento ibinibigay sa atin, Lord, gamitin natin para sa Lord. Amen? Kasi yung bulag, ginamit niyang pandinig. Ginamit niya yung tenga niya para marinig niya yung dumadaan. Diba po? Sa verse, next, 37, sabi po dyan, hallelujah. Sinabi sa kanya ng mga tao, dumaraan si Jesus na taga Nazaret. Verse 38, sumigaw siya, "Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin." Diba po? Sinabi sa kanya, dumaraan ang taga Nazaret na si Jesus. Diba po? Sa verse 38 po, sumigaw ang bulag. Kasi di siya pipe, pero nakakarinig siya. Amen. Ginamit niya kung anong meron siya. Ibig sabihin, di lang tayo mga tao, makontento tayo kung anong meron tayo. Amen. Kasi ang totoo naman po, ang tao po talaga, walang kakontentuhan sa buhay. Amen. Kung anong meron ko, kung anong binigay sa'yo ng Lord, kung anong ibinigay sa'yo yung itsura, pasalamat mo sa Lord, binigay sa'yo ng Lord yan eh. Amen. Hindi ka buhan, pero okay na. Konting guwapo. Pero kapag ka, kasi mapahad ka, anak ko. Amen. Ang bulag, kung ano yung gawin. Ikaw, gawin mo kung anong kaya gawin para sumunod kay Jesus. Amen. Step forward, sabi niya ni Kuya Bray, huwag kang babae. Hindi mo makikita yung pagpapala kung naatras ka. Amen. Next po, mabilis lang po ito. Sumigaw ang bulag, "Anak ni Jesus, maawa po kayo sa akin." Diba po? Verse 38, sabi dyan, sumigaw ang bulag para mapansin siya ni Jesus. Diba po? Nakalagpas niya sa kanya si Jesus eh. Amen? Malayo sa kanya kasi pinakawa siya eh. Sumigaw yung bulag para mapansin siya ni Jesus. Amen? Tayo, kailangan natin lumapit kay Lord para mapansin tayo. Amen? Lord, bakit naman napakabigat ng mga problema ko, lalo nagsisimba naman ako linggo-linggo, ginagawa ko naman lahat para sa iyo, pero parang may problema pa rin ako. Diba? Minsan nagagano natin si Lord eh. Lord, araw-araw na ako sa church. Bakit? May pagsubok pa rin ako. Sabi nga po, hindi tayo exempted sa mga pagsubok at trials dito sa mundo. Amen? Bahagi tayo ron. Amen? Hindi mawawala sa pagiging Kristiyano yung pagsubok. Amen. Pagsubok lang yan. Stage lang ng buhay mo yan. Antay mo may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kasi ang Lord, kaya niya ito sa lahat. Amen.
kung may pinagdadaanan ako, personally, pinagdadaanan ko ako, pero sa biyaya ng Lord, kayang i-handle kasi may Diyos tayo makapangyarihan sa lahat. Amen. Sabi nga po dito, sinabi sa kanya, verse 30, sumigaw ang bulag, Jesus anak ni David, maawa po kayo sa akin. Amen. Sabi nga po dyan, sabi po dyan, kaya sumigaw ang bulag para mapansin siya, di ba po ni Jesus? Tayo, kailangan din natin gawin yung para mapansin tayo ni Jesus. Isigaw natin ay isigaw. Kung ano yung mga kapangailangan mo sa harapan ni Jesus. Lord, kailangan ko neto. Lord, kailangan ko ng, kasi may due date, may bills na naman, 20, darating na naman ang mga bills, di ba po? Lord, kailangan ko ng pambayad. Sabihin mo sa Lord, isigaw mo na isigaw sa Lord. Kasi yung bulag, para mapansin siya. Sinigaw niya eh. Amen? Sambitin mo sa iyong bibig. Di ba po? Sabi nga po dyan, sabi po dyan, di ba po, sabi sa Matthew, ayan po, balik punta sa Matthew. Matthew 11:28. Amen. Sabi po ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kanino tayo lang nalapit? Jesus. Hindi ka pwede lumapit sa kapitbahay mo. Si Jesus ang tanging lalapitan mo para matugunan ang mga pangangailangan mo. Amen. Si Jesus ang tanging kailangan sa buhay mo para makita mo kung ano yung gagawin ng Lord sa buhay mo. Kasi yung bulag, nilapitan si Jesus para makakita siya. Ang minado tayo, bulag tayo sa katotohanan. Ayaw natin yung katotohanan kasi masakit. Amen. Naalala ko noon, testimony ko po ito. Nag-pray ako sa Lord na may bigyan akong partner ng Lord. Kasi nakafocus na ako sa isa. Talagang, nag-church lang ako para sa isa. Hindi binibigay ng Lord, hindi binigay kasi hindi plano ng Lord. Ganun, diba po? Yung sinabi ko na sa Lord, yung sabi sa Lord, Lord, sige na, bibigay ko na lahat. Ako po, personally, testimony ko po ito. Yung nag-TMA na po kami, nag-TMO, sabi ko po sa Lord, sige Lord, bibigay ko na lahat sa iyo. Lahat ng buong buhay ko sa iyo ko na i-aalay. Huwag ko lang nakapartner. Dahil sa Lord. Yung nakafocus na ako sa Lord, ganun pala po, makafocus ka sa kay Lord, makikita mo yung pagpapala. Kasi kay Lord ka nakafocus, hindi ka nakafocus sa mundo. Dito sa mundo, parang nakafocus ka, Lord, lahat makikita mo, lahat ng negative. Diba? May natatawa ako, nagpagas po ako ng nakaraan. Hindi ko alam, may empty na pala yung motor ko. Hindi ko alam nakareserve na pala. Sabi ko na, adi, mauubos na yata, matutulak tayo. Sige, pugas lang din, hindi ako nagpapagas sa bote-bote. Yung yung tindera, hindi naman kami close. Biglang sabi sa akin, yung mga kabig talaga, oh. Kahit kailan lang yung mga kabig ko, alam yung pangit. Hindi ko sabi sa akin, parang daman, nabibili na akong gas eh. Diba? Apektado dito sa mundo. Amen? Kung ano yung nakikita mo dito, kaya nanonood ka ng TV, sabi ko na to nakikinig ka na, di ebawar. Pagkatapos to, kanyari, ang eksena, nagkabit yung mister. Pagkatapos to, saan punta? Saan galing? Pagdating yung mister. Siguro naman, nagbabahay ka no? Di ba na-adopt natin kung ano yung napapakinggan ng worldly? Sabi nga po, kailangan, ang bilang Kristiyano, ang pinaparinggan natin, worship song, para nabababad tayo sa presensya nating Panginoon. Kasi pag doon tayo nangyari, nababad sa mga worldly, yung mga sa multimedia, yung mga vlog-vlog na wala naman tungkol sa Panginoon, hindi natin alam, nalalayo tayo, naliligaw po tayo, naliligaw na tayo, hanggang nauubos na lang yung oras mo, tapos pagkatapos mo, walang nangyayari sa buhay mo. Amen? Pero pag ibinigay mo yung buhay mo sa Lord, ang pinapakinggan mo worship song, pati yung ginagawa mo, parang magaan lang. Ganun po kami tatay pag gumagawa eh. Nagpapatugtog kami dito sa church dati. Gumagawa kami. Hanggang matapos namin, parang, minsan tapos na eh. Parang may kulang pa yung ginagawa namin. Kasi masarap
gumawa habang nagpapatugtog, di ba? Gusto niya, naglalaba eh. Habang naglalaba ka, nag-worship eh. Gusto wala na ba nalaban dyan? Yung mga sa cabinet, tatas mo na para malaban. Kasi parang hindi ka na mapagod, di ba? Sabi nga po, sabi ng Lord, di ba? Huwag nating tularan yung mga nandun sa mundo. Amen? Sa verse 39, sabi dyan, sabi 39, sinaway siya ng mga tao sa unahan, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, maawa po kayo sa akin. Sabi po dyan, sinaway siya ng mga nasa unahan. Huwag mong hayaan pahintuin ka ng mga problema mo sa buhay. Huwag mong hayaan pahintuin ka na paglilingkod mo sa Lord yung mga pinagdadaanan mo o yung mga stage mo sa buhay. Amen. Huwag mong hayaan yun. Yung faith mo, huwag mong hayaan pahintuin yung mga problema. Minsan, mapahinto na tayo pag may mga lumok sa buhay tayo. Amen. Pero yung bulan, sabi nga po dyan, siya, pero lalo ang eagerness niya, siya ni David. Maawa po kayo sa akin. Kasi may kailangan siya kay Jesus. Diba? May kailangan siya kay Jesus. Sabi nga, huwag natin hayaan pahintuin tayo ng mga problema, pagsubok sa buhay para hindi lang tayo sumunod sa ating Panginoon. Kasi nadidelay yung promotion ng Lord sa buhay mo. Amen. Yung promotion ng Lord sa buhay mo, nadidelay. Kasi hindi ka sumusunod sa kalooban ng Lord. Diba? Nadidelay yun. Kasi hindi ka humahakbang eh. So hindi mo pagsunod, yung promotion mo, hindi na na-promote ng Lord kasi hindi ka sumunod sa Lord. Diba? Ang promotion from the Lord, hindi from the leader. Amen? Si Lord yung nagpo-promote sa atin, hindi yung mga leader, yung mga leader as church, sila pastor. Ang Lord ay nagpo-promote sa buhay natin. Diba? Pero kung hindi ka sumunod sa leaders natin na, brother, magsalita ka na. Dati ganun ako eh, sabi tita. Itagal ko na this church eh. Jay, magsalita ka na. Hindi. Next na lang po. Next time po. Muro next eh. Inabot na lang ng 20 plus. Yun. Diba? Pero sabi niya, para tayo si Yona, kahit anong takbo natin, habulin tayo ng habulin ng pagtawag natin, Panginoon. Amen. Diba? Kahit anong talikod mo, pag tinawag ka, Lord, tinawag ka. Amen. Sabi nga po dyan, yung eagerness ng bulag, patuloy niyang ginamit. Hindi nagbago. Diba po? Sabi nga, sinaway siya pero lalo niya pang nilakasan yung pagsigaw niya. Siguro malayo na si Jesus. Yung mga ano po na yun, hindi po natin alam kung malayo na si Jesus. Kasi lalo niya sumigaw siya, diba po? Pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, maawa po kayo sa akin. Lalo niya pa nilakasan. Sabi nga, minsan akala natin malayo tayo sa Lord, pero hindi tayo malayo. Akala natin malayo si Lord sa atin, tayo yung malayo sa Lord. Amen. Siya hindi lumalayo sa atin. Diba? Ang Lord always with you. Kahit kailan di kayo iwanan ng Diyos. Pero tayo yung lumalayo sa Diyos. Tayo kung saan nag-detach dun kay Lord. Minsan, ang detach ginagawa ng mundo ganito. Para lang nakaraan for Sunday. Hindi ayaw mo lumapit dahil sa kasalanan. Diba? Diba ganun po? Hindi, Lord, hindi ako harapat-dapat. Hindi ako harapat-dapat sa church. Baka masulog ako. Ganun ang binibigay ng mundo, di ba po? Sa mundo. Pero hindi ganun ang Lord. Ang Lord, laging welcome sa iyo. Laging hihintay sa iyo sa church at sumangguni ka sa harapan niya. Amen. Sabi nga po dyan, verse 40, tumigil si Jesus at inutusan na dalhin sa kanya ang bulag. Nang malapit na ang bulag, tinanong niya ito, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag, Panginoon, gusto ko pong makakita. Amen. Sabi po sa verse 40, balik po natin verse 40 po. Ayan. Tumigil si Jesus. Si Jesus matagal na tumigil sa puso mo. Simula yung tinanggap mo si Jesus para tagapagligtas. Nasa puso mo na siya. Depende lang kung hindi yung buong pagtanggap mo kay Jesus. Amen.
Pero matagal na siya sa puso natin, yung tinanggap mo pa ng tagapangin sa Jesus, isa sa'yo na siya. Matagal na siya sa sa'yo. Always with you. Di ba po? Simula tinanggap mo si Jesus. Amen? Sa verse 41 po. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag, Panginoon, pagilingin. Gusto ko pong makakita. Di ba po? Sabi ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Di ba po? Sabi nga po dyan, verse 41, tama po. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Diba po? Kung ikaw ay tatanungin ni Jesus, ano ang gusto mong gawin sa iyo ni Jesus sa buhay mo? Ngayon, ano bang gusto mong gawin mo sa buhay ni Jesus? Ano gusto mong gawin ni Jesus sa buhay mo ngayon? Kayo lang po makakasagot niya. Diba po? Anong gusto mong gawin ko sa buhay mo? Pag si Jesus nagtanong sa iyo, anong gusto mong gawin ko sa buhay mo? Lord, gusto ko makita yung mga bagay na hindi ko pa nakikita sa mga oras nito. Yung personal testimony ko po, nakita ko po lahat ng mga bagay na ginawa ng Lord sa buhay ito. Amen. Ngayon. Kasi po dati, nagkasakit po ako ng pneumonia. Talagang akala ko po talaga, tapos na. Kasi andun lang po ako sa kwarto. Talaga parang hihinga ko, gano'n na lang eh. Sabi ko, napapalam na ako kay Ate Ruby. Kasi doon si Ate nagbabantay ko sa akin. Yung nanay yung isa. Sabi ko, tay baka, di ko alam kung magigising pa ako next. Sabi niya Ate, Jane, may malaking plano sa buhay mo, Lord. Sabi ko sa Lord, nag-pray na ako nung napatutulog na si Ate. Kasi panahon na nagtatrabaho si Ate sa aircon, dito po sa may pulo. Pag umuwi siya ang papalit kay Mama, tapos dadiretso siya sa hospital. Nalala ko nung, sabi ko nag-pray ako, sabi ko, sige Lord, ibibigay ko na lahat sa'yo. Pagalingin mo lang ako. Pinagaling ako ng Lord, wala pa 3 days ako sa hospital, nagbili yata ako ng halos 80,000. Lord, lalakas ka lang ako ng hospital. Kasi parang sa bill pa lang, mamamatay na ako, Lord. 80,000, 3 araw pa lang ako, ando na may mga gamot. Sabi ko, lapos ka na lang ako. Wala ba bang ibang way para gumaling? Sabi ko, kasi gusto ko, yung bubutasan yung likod. Ayaw ni Ate Ruby. Ayaw ni Ate, daw, mahirap daw magbubutasan yung likod. Parang 50-50 daw, kung gano'n. Saka mahirapan daw yung Hindi, ito na. Sabi na doktor, sige, firma po kayo rito ng katunayan na lalabas kayo dito sa, yun, pumirma kami, ako po, firma. Lumabas po ako. Tapos, St. James Hospital po. Po. Mahal po talaga yung hospital na yun. Mga hospital mga mayayaman doon eh. Pero mayaman naman ang Lord. Binayaran niya lahat. Amen. Hallelujah. Lumabas po ako, tapos di nagpatuloy ako sa gamot, 6 months. Wala pa yata 6 months, magaling na ako eh. Siyempre, tao, pasaway. Sinagaling na Lord. Bumalik ulit sa kamunduhan. Diba? Di yung medyo malayo-layo na naman sa Lord. Niramay na naman ako doon. Pagtapos kitang pagalingin, bakit ka naman sa mundo? Hallelujah. Diba po? Maraming mga bagay pinakita sa akin ng Lord. Amen. At sa atin din. Kung sabi niya, kung anong gusto mong gawin ng Lord sa buhay mo, sabihin mo sa Lord, Lord, gusto akong makaraos sa mga bayarin dito. Walang posible sa Lord. Kaya ni Lord tugunin lahat ng bagay. Amen. Diba po? Lahat ng bagay na yan kayang tugunin ng Lord. Amen. Sabi nga po, lahat ng pinagdadaanan natin, hindi ang binibigay ng Lord para pahirapan tayo. Yan yung trials ng Lord sa atin para yung faith natin lalo lumalim sa Kanya. Amen. Hindi katatag ang isang mananampalataya kung walang pinagdadaanan. Amen. Lahat tayo may shekinings ginagawa ng Lord.
sinishake lang tayo. Diba? May pag-shake lang ang Lord sa buhay natin. Lahat tayo may hardship sa buhay natin. Pero kailangan lang natin mag-focus dun sa author at creator at finisher ng buhay natin. Amen? Amen. Pagkakas po natin ang Lord. Hallelujah. Sabi po dyan, di ba nga po, sige po, bago ko po sa Luke, ayan, nakakita siya agad at sinunod niya siya at kay Jesus nang nagpuri at sa Diyos nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpuri rin sila sa Diyos. Balik po tayo sa 32 po, 32. 42 pala. 42, sorry po, 42. Ayan. Sinabi sa akin, nakakita ka na. Amen? Minsan nagiging bulag po tayo. Alam niyo po yun? Ayaw natin yung totoong sinasabi ng Lord sa buhay natin. Kasi gusto natin yung pasya ng kalooban natin. Ayaw natin yung kalooban ng Lord. Diba po? Sabi niya, bulag tayo sa katotohanan. Pero gusto ng Lord, makita natin. Open your spiritual eyes. Diba po? Kung ang dati nakikita mo kahirapan, pero ngayon pinapakita na sa'yo ng Lord, kaginawaan mo. Kasi spiritual is gamit mo. Amen. Kung dati nakikita mo may sakit yung mahal mo sa buhay, nakikita mo kagalingan na. Amen. Kasi spiritual, kung dati kahirapan, nakikita mo ngayon, nakikita mo kaginawaan na. Kasi use your spiritual eyes. Hindi na yung mundong itong gamit mo. Amen. Ganun ang mga Kristiyano, diba? Kung minsan, dumadaan ka sa pagsubok, pero tinatawanan lang natin. Kasi ayun na yung pinapakita sa atin ng Lord. Diba? Sabi niya sa akin, tawanan mo yung problema. Tawanan lang natin. Kasi ang Lord kaya tugunin lahat ng problema mo sa buhay mo. Amen. Sabi nga po dyan, most of the time, you are not rejected. You are just redirected. Hindi ka nireject ng Panginoon, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Rejection is God protection. Rejection is God redirection. Rejection is God correction. Lahat yun ng reject na ginagawa ng Lord, dinidirect lang, sabi ko, nire-redirection lang tayo ng Lord kasi mali na yung pinadaanan mo. Hindi ka rejected. Di ba po? Hindi ka rejected sa harapan ng Lord. Lahat ng yan, protection lang sa'yo ng Lord yan. Ulitin ko po the most of the time you are not you are not rejected. You are redirected. Hindi ka reject ng Panginoon. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Rejection is God's protection. Rejection is God's redirection. Amen? Rejection is God's correction. Amen? Kinakorek lang tayo ng Lord sa lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa mundo. Kasi sinasabi natin, Lord, reject na ako doon. Hindi na ako pwede. Hindi tayo reject doon sa harapan ng Lord. Ginagawan lang ng Lord, yung inaayos ng Lord, yung dadaanan mo. Amen? Sabi nga po sa conclusion natin, hallelujah. Sabi po dyan, sa Hebreo 2 verse 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin. Mula simula hanggang katapusan, kininis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ipinahiya dahil inisip niya ang kalagayang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanang trono ng ating Panginoon. Patuloy natin i-fix yung eyes natin kay Jesus. Diba? Huwag tayong pupokus dito sa mundo. Kundi fix your eyes to the Christ. Amen? Kasi pag hindi ka kay Christ nakapokus, maaaring mawala ka dito. Maaaring umaanod ka ng mga problema at pagsubok mo sa buhay. Pero pag kay Christ ka nakapokus, alam mo kasi may gagawin sa Jesus sa buhay mo kaya hindi ka matitinag eh. Amen?
Lord, kahit anong pagsubok, susunod ako. Kasi alam mo, may gagawin ng Lord sa buhay mo. Kasi kung paano gumilos ang Lord sa buhay ng mga lingkod ng Diyos na tumatayo rito sa harapan, kikilos din ng Diyos sa buhay mo. Sumunod ka lang sa kalooban niya. Diba? Ganun po ang Lord. Sabi nga, kung gusto mo makita yung kalooban ng Lord, gusto mo makita yung mga plano ng Lord sa buhay mo, huwag kang aalis sa nagbibigay ng biyaya. Sino ba nagbibigay ng biyaya sa atin? Lord. Amen. Parang yung nakaraan po, nag-offertory ako, sabi ko nga po, may isang balde, tapos sa gripo. Pag malayo ang balde sa gripo, hindi na po mapupuno ng tubig. Amen. Hindi siya aapaw. Ikaw din, pag malayo ka sa nagbibigay ng pagpapala, hindi siya aapaw ng pagpapala. Siya yung nagbibigay ng pagpapala sa atin. Amen. Siya yung nagbibigay ng blessing sa buhay natin. Lahat ng ginagawa mo, nakikita ng Lord yan. Amen. Lahat ng effort mo, lahat ng pag-serve mo sa Lord, lahat ng paglilingkod mo, alam ng Lord yung puso mo. Diba po? Alam ng Lord yan kung paano ka mag-serve sa Kanya. Amen. Diba po? Sabi nga, kung gusto mo talaga makita yung kabutihan ng Lord, huwag kang aalis dun sa presensya niya. Kasi kung noon po, umalis ako sa presensya ng Lord, ewan ko kung nasaan na po ako. Diba po? Ewan ko kung nasaan ako sa mga oras na ito. Pero doon ako nagpatuloy kasi nakikita ko may gagawin ng Lord sa buhay ko. At hindi natatapos ang Lord sa paggawa ng mabuti sa buhay ko. Diba po? Ang Lord hindi natatapos sa buhay natin. Hindi siya patapos. May gusto pa ang Lord gawin sa buhay mo. Gusto mo makita? Di ba? Open your eyes. Spiritual. Buksan mo lang yung mata mo. Makikita mo lahat ng pagpapala ng Lord. At biyaya niya. Yung mga gusto mong dalangin sa Lord. Gamitin mo yung spiritual eyes mo. Minsan tinugunan ng Lord eh. Amen. Minsan tinugunan ng Lord yung panalangin mo. Sabi niya po, huwag tayong magsasawang manalangin at manalangin. Amen. Kaya nga po may prayer meeting po kami. Huwag tayong manghinawa. Amen. Kasi yung prayer meeting po namin, hallelujah. Yung prayer ko po nagbunga eh. Amen. Nandiyan po sa likod. Nandiyan po yung nag-aaral ng outline ko. Amen. Matagal ko po prayer sa Lord yan. Kung si Abraham nag-pray almost 100 years, ako tagal ko mong nag-pray sa Lord yan. Diba po? Si Jacob ka eh. Ganun mo talaga sa... Oo po eh. Ayun nga po, si Jacob eh. Diba po? Kailangan yung ka sa presensya natin Panginoon. Oo po. Kasi pag malayo ka ron, nakakita ka rito sa mundo, nakakita ka rito na partner mo sa mundo, matitouch ka rin sa gawain ng Lord. Mahahati eh. Sabi nga, kung mahal mo ako o church, patay. Diba? May ganong pilihan minsan eh. Sige nga, kung mahal mo ako o church. Sabi mo nga kay Trina, kung sinabi mo, siyempre church. So, lingkod ka ng Lord. Walang isipin mo kay lingkod ng Lord. Paano pa papapurihan mo at pasasalamatan yung nagbibigay lahat ng buhay sa atin. Amen. Miracle ginawa ng Lord sa buhay ng bulag. Nakita niyo po. Pinagaling siya dahil siya ng pananampalataya. Tayo magaling na tayo. Amen. Magaling na tayo sa ating mga sakit at karamdaman at alam natin may gagawin ng Lord sa buhay natin. Amen. Yung mga nakarang mensahe niya nila Kuya Chow, nila Kuya Bryce, minimeditate ko. Sabi ko, kaya nagpaano ko, sigacho ko kasi nagpa-movie marathon nakaraan. Sabi ko, dyan na, mo kayo ano. Siya mo, naghanap doon. Amen. Sabi niya, naalala ko po yung yung nakaraan ko rin po. Yung mga tayo po mga kabataan, tayong mga kabataan, tayo po. Lulubos-lubusin ko na po. Lulubos-lubusin ko na. Kasi lecture, baka... Oo. Tayo po mga kabataan. Opo. Diyo. Lalo ngayon may mga tutungtong na 18. Diyo, may tutungtong na mga, legal age. Tama po ba, legal age? Sabi po dito, huwag kayong magmadali sa process ng Lord sa buhay niyo.
Huwag kayong magmadali sa mga girlfriend, boyfriend. Huwag kayong magmadali. Mag-focus lang muna kayo sa ministry ng Lord. At ibibigay niya. Parang si Eva at Adan. Diba? Patuloy ko sinasabi sa inyo. Kasi nakita ko po yun eh. Yung naging busy na si Adan sa papangalan ng mga prutas, binigay niya si Eva. Kasi hindi pwede mamuhay ang isa dito sa mundo. Bibigyan kanya ng kapatid. Amen. Ako rin po binigyan ng Lord. Nandiyan ko na ako po. Diba? Sabi niya, hindi kanya pababayaan na wala ka pa ng katuwang sa paglilingkod mo. Amen. Kaya sabi niya, huwag tayo magmadali sa process ng Lord. Huwag natin shortcutin lahat ng bagay. Amen. Kasi minsan, pag nandito tayo sa mundo, gusto natin shortcut. Sabi niya, mas mapapabilis yung daan. Doon lang tayo sa process ng Lord. Balubak, mabako, maalon ang buhay natin. Pero doon lang tayo sa process ng Lord. Kasi ang process ng Lord, maganda yung plano sa buhay mo. Yung process dito ng mundo, malalayo ka sa Lord. Diba? At di mo makikita yung kabutihan ng Lord sa mundong ito. At makikita mo lang yun pag nanatili ka sa harapan ng Diyos. At focus kay Jesus. So, patuloy natin ito lahat ng ating buhay, pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Sige po, patuloy natin palakpakan ng Diyos na buhay sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy kita naman na lang. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming Lord God. Salamat, Lord God, sa iyong mensahe. Panginoon, gusto kong maraming Lord God. Muli mo kami, Lord God, pinaalalahanan, Panginoon God. Salamat, Lord God. Patuloy niyo kami, Lord God, bigyan, Lord God, ng malinaw, Lord God, ng mata. Patuloy niyo buksan, Lord God, ng aming spiritual eyes, Lord God. Patuloy namin makita, Lord God, ang iyong kabutihan sa buhay namin. Patuloy namin makita, Lord God, ang iyong mga hamang-hamang bagay na gagawin mo po, Panginoon, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Patuloy mo, Lord God, gisingin ang aming puso't isipan, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God, sa mensahe mo ito, Lord God. Salamat sa mga buhay, Lord God, na iyong mga anak na nagpapatuloy, Lord God, na magsimba, Lord God, na umawit sa iyo, na magpuri sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat sa mga nagbigay ng oras. Malayo man sila, Panginoon, Lord God, sa lugar ng ito. Pero, Panginoon, Lord God, alam niyo po, Panginoon, Lord God, ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon, Lord God. Alam niyo po, Lord God, ang kanilang buhay, Panginoon, Lord God. I-bless mo sila, Lord God, sa pangunguna, Lord God, nila, Lord God, sa buong kanila, Lord God, sa buong, Lord God, nilang pamilya, Panginoon, Lord God. Tumaloy ang pag-ibig mo at ang pagpapala ng gagaling lamang sa iyo, Panginoon, Lord God. Okay, salamat sa umagang ito, Lord God. Salamat, Lord God, sa iyong mga mensahe. Salamat sa mga ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon God. Sa iyo lamang, Lord God, ang pinakamainam na papuri karangalan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.